And we have Kate of Random Republica. So, Sir Mon, balita ko po, meron po kayong good news na i-share sa amin. Kasi, I know you're a busy person, kaya salamat po sa pagpapaulam nyo sa aming phone patch. Ayan, so, so, can you share us your good news po, Sir Mon? Ito nga, kasi for some time, sabi makagal eh, gusto kong i-revive yung song ko na Somewhere in My Past na sa record, originally ni Chus Vega. So, sabi ko, kailangan maghanap na ako ng artist na babagay dito sa Santa Nato. Pero kung experience, siyempre kailangan yung boses ay sakto doon sa kanta. Kailangan isang ang boses hindi ko pa alam din kung tayo o lalaki. So, nag-set out ako, no? Discreetly sa mga managers, humingi ako ng mga vocal recording, I did a few auditions. Pero finally, after mga ilang months din yan, nakapili na ako. Meron na akong na-identify na dapat na kumanta itong revival version ng Somewhere in My Past. At sino po yun, Sir Mon Del Rosario? Abay, siyempre, hindi nakabagay eh. Walang iba, kundi ang revival, royalty revival. Ayun. Jojo Mendres. Yeah. Ayun! Congratulations! Ayan, si Jojo ang napili, Sir Mon, ano? Oo naman, karapat-dapat yan. Oo. Alam nyo, Sir Mon, na nabanggit nga sa amin ni Jojo kasi last time, he shared to us na nag-audition nga, dumaan siya sa audition. At kinakabahan nga raw siyang makaharap kayo kasi, syempre, di ba, you're very respected Filipino composer and renowned musician ng ating bansa. And he's very grateful na nakaharap niya nga kayo. Actually, hindi po siya nag-expect. Nabanggit niya nga eh. Kasi ang gagaling daw ng mga na-shortlist nyo. Balita ko, ang gagaling ng mga na-shortlist nyo. Kasi, siyempre may mga, ano tayo, di ba? May mga magagaling din po tayo na mga nagre-revive ng songs. But, etong good news niyo na to sigurado. Kasi actually, hindi namin siya kasama ngayon eh, Sir Mon. Oo, he's a very busy person. And alam niyo naman yun, tumutulong sa mga nangangailangan. Isa yung philanthropo, di ba? Alam naman natin. Pero, makakarating po sa kanya. And I'm sure nanonood po siya. At itong good news niyo na ito at talagang magiging masaya siya. Ano mga digit nung salvation niya, napansin naman, medyo nililari siya. Pero sabi sa kanya, relax ka lang, no? Sabi sa kanya, kantahin mo itong kanta as if ikaw na talaga. Ikaw na talaga ang mapipili. He did a pretty good interpretation ng song. So, yan ang mga nangyaring kaganapan, handle sa radar yan, pero I'm sure a lot of people ngayon, officially, I made this announcement, I'm sure maraming matutuwa rin. Okay. Saka yung ginagawa ni Jojo, yung mga advocacies, sabi, isa yan sa mga hidden criteria ko. I'd like to work with a person na may mga ganyang outlook sa buhay. May mga color sa buhay, hindi lang panay purely artist. So those were considerations talaga na tinignan ko. Okay. And I'm very happy dun sa aking choice. Okay. What we're doing, I'll be sit down for the next week and arrange yung kanta. Alright. Ma-shoot natin ang gusto doon sa estilo at boses ni Jojo. Okay, so... Si Jojo, nakikinig, Jojo. Congratulations.
So, good news yan. Sir Mon, bago natin i-end yung conversation, yung mga bisita po natin from entertainment, yung mga vloggers po natin, may mga konting katanungan po sa inyo. Ito po si, ano po muna, si Vix po. Sige, shoot. Hello po, Sir Mon. So, ano na, balikan ko lang kung nung proseso ng ginawa niyo yung kanta. Sino yung naging inspirasyon niyo sa kantang ito? It was really meant talaga po ba for Julie? Again. Ano po, sino po ang naging inspirasyon niyo sa kantang ito nung sinulat niyo ito noon? No, when I wrote the Yes po. song. Yes po. Actually, alam mo yung, that song, ano yan medyo malalim ang meaning yan It's about a person na nakikita ko lagi sa dream ko, yung ano na yan, yung character dyan. It's a beautiful girl. Habang lumalaki rin siya. So, no, at the right time, sabi ko, gawa mo kaya ng kanta kong person na to. So, yan yun. Ang lumitaw, yung Somewhere in My Past. It's about meeting someone na for the first time, pero ang feel mo, dati mo na siyang mahal na mahal. Yan. Yan song na yan. So, paano po napunta kay Julie Vega yung kanta? Ayan. Right after my internship kasi, sa aking medical schooling, I was taken in by Ms. Mel Bukapin and Pong Arian at that time to become the artist and repertoire director ng kanilang recording company, yung Emerald Music. Ang first project na inassign sa akin, si Julie Vega, kasi siya rin yung kauna-unahang sinign up nila. So, yun nga. So, I went ahead. And gawin ko na nga itong kanta na to. And I also made several other songs, na part ng album ni Julie. Pero yung kanta na yan ay yan ang aking, one of my favorite songs of all time talaga, yung kanta na yan. Kaya, special day na makakakanta niya. I choose very carefully. At marami talagang Pinoy talagang nagmamahal sa kanta until now. Ang last question ko na lang po, since i-revive to ni Sir Jojo, ano po yung may mga pagbabago bang gagawin or areglo, lalo na sa areglo, ano po yung pagbabago sa gagawin sa kanta? Of course, pag-aaralan ko mabuti yung style, yung vocal range, yung genre ni Jojo, and arrange the piece, yung kanta, to fit yung kanyang personality and style as a singing artist. Yeah. So siguro may research pa yan para pag-aralan ko talaga kung ano yung nakabagay. So kailangan yan surgical operation. Unti-unti yan hihimayin natin para at the end, matutuwa tayo dun sa resulta. Pero I'm sure Jojo will do a very good job naman. Yes. Okay po, thank you. And now we have Albert Bryan of Chicanes Avenue, Sir Mon. Hi, Sir Mon. Good afternoon. Yeah, I have work. First question ko po sa iyo, Sir Mon, is why did it take a long time bago nyo naisipan na ipa-revive yung kanta? Yung kanta? Yes. Well, many reasons partly, nabisi ako sa mga project. Pero largely, parang hindi ko pa-feel na ma-revive yung kanta. Pero alam mo, ang mga record producer, nararamdaman yan itong mga panahon na to, parang ang feeling ko, tama-tama na to. Mahirap explain
Kaya, well, I went ahead, with no expectations kung sino yung mapipili. So yan nga, no? Nag-venture ako na paghanap talaga. Sabi ko, if this is the right time, makikita ko yung tamang tao na magre-revive nito. And surely, yun naman ang nangyari. Kaya I'm very happy. Sir Mon, may nakikita ba kayong parang pagkapareho or similarity between Julie and Sir Jojo? Kaya parang naging inclined ka na si Sir Jojo yung mag-revive ng kanta. Oh, actually, meron eh. No? In her own way, kasi si Julie, napaka-sweet ng boses niya. No, yung main counterpart, yun din yung nakita ko kay Jojo. No? Although entirely magkaiba yung style nila, kaya lang yung personality ng kanilang boses ay bagay sa personality ng melody ng kanta. Yun ang nakita ko na similarity sa kanilang dalawa. Yes. Heavenly voice. Ano pong may male version si Julie, si Jojo? Correct. Sabi ni Sir Mon. And last question ko sa iyo, Sir Mon. Through these years ba, yung nagbago ba yung pagtingin mo sa kantang to? Parang nagbago ba yung mensahe nito or yung meaning para sa iyo? Nagbago. Through these years po ba, Sir Mon, nagbago yung meaning ng kantang to para sa iyo? Good question. Good question. I like to believe, alam mo naman, sa buhay natin, di ba, meron tayong journey ng puso eh. Tsaka ng pag-ibig, di ba? Well, naman dumating sa buhay ko na mga very special people na I wanted na sila na nga yun. Sila na yun. Pero tuloy pa rin yung journey ko eh. So I guess, hindi pa. Sa kanila po, pag-inipan ko pa siya eh, occasionally. Yung character doon sa tuloy ko eh. Hopefully, baka dumating na. This After the pandemic, 2021. ilan lang. Okay. Sir Mon, last po na magtatanong po sa inyo si Mr. Nicky Wang of Very Wang YouTube channel. Sige. Sige. Hi, Mr. Mon. Good afternoon. Yes. Balik lang tayo dun sa song. Yes po. It's already 35 years nang nag-debut yung song, no? Now, when nung naghahanap kayo ng kakanta ng bagong version ng Somewhere in My Past, before napili si Jojo Mendez, what were the things that you were looking for sa singer na mag-revive ng song? Very good question. Of course, meron tayong yung basic na criteria, yung quality ng boses. Siyempre, I'm looking for the medyo high level ng competence as a singing artist. Medyo mahigpit eh, because I also sing, I also perform, no? So, yung standards ko mataas. I also teach voice. So, that adds another level dun sa standard ko. So, as far as yung singing competence, dapat doon yan. Now, the second criteria, sabi ko ang hidden criteria, yung personality ng tao. Now, the person has to be likable. He must be a good person. Kasi, to be able to give justice sa kanta, kailangan yung tao outside of the song is also a likable person. He must be a good person.
just like si Julie Vega. At yun ang mga yun ang mga basic na criteria ko na ginamit. Both creative and personality-wise. Kasi, after all, ang tagal ko inintay ito mangyari. So, kailangan din naman. Mag-iingat din ako sa pagpili. At lahat yun, nahanap nyo kay Jojo Mendez. Yes, yan lahat. That's nice. Nag-qualify. That's nice. Nag-qualify si Jojo. Now, 35 years ago, I believe yung song ang debut single ni Julie Vega, tama po ba? Yes, yun ang debut single niya. Mhm. Kasi right now, mostly ng viewers natin ngayon, hindi na naabutan si Julie Vega. So, so parang if you're going to reintroduce Julie Vega to the new generation of music consumers, paano po siya i-describe sa amin? Paano siya approach? Yes, paano niyo ipapakilala sa amin si Julie Vega? Well, I guess, sa pagpakilala kay Julie Vega, malaking tulong na yung mga lolo lolo at lola. Yung mga auntie ng mga millennials ngayon. Kasi sila yung mga teenager at that time. Pero, as far as ito namang project na to, I think magiging familiar ang mga listeners talaga dito sa kanta. Marirecognize nila yan kasi dahil yung kanta was a very popular song around the mid-1980s na. Pero I'm pretty sure din ma-appreciate nila itong bagong rendition na gagawin ni Jojo. From the main point of view naman siya. So in a way, siguro, by introducing this new version, ma-introduce natin si Julie Vega into the scene at maging aware ng mga millennials regarding ito kanta. So alam mo, I have two kids na mga millennial yun appreciate nila yung kanta So, I'm sure maano rin yan, masasabihan din yan ng mga general na mga listeners fall into that age group. Alright, thank you, Sir Mon, and good luck. We're looking forward to hear the new version of Summer in My Past. Salamat po. You're welcome. Very much welcome. Yeah. Thank you, Sir Mon.